Mahirap pagtiwalaan yang si Melvin Matibag. Oo, sa ginagawa na yan ni Melvin Matibag, yan ay pagtanaw ng utang na loob. Sinisingil na siya. Mahirap pagkatiwalaan si Melvin Matibag. The fact na kasakasama niya yung mga taong, ewan ko kung nagnakaw ng pera yung mga, pero naalala ninyo yung video niya na may bundle-bundle silang salapi. Na kumain sila sa restaurant na kaya yabang. Oh. Sa halip na magbayad ng maayos, bumunot ng bundle ng pera. Parang 1 milyon yata yung isang bundle na yun. So, at pagkatapos ay saka kumuha ng pambayad. Di ba kayabangan yun? Kaya tuloy yan ang umalis. Itong si Santiago, hindi na nila kayang sikmurain ang mga pinagagawa sa kanila. Ito naman po naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ang pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation sa dating mamamahayag na si Jason dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay Roque, mahalaga na maigalang ang proseso ng batas at ang karapatan ng bawat individual na hinarap sa kaso habang pinaiiral ang due process sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng ating hustisya. Nagugat ang insidente matapos umali magpakalat si Sonsa sa publiko ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy namang inaantabayanan ang mga susunod na kaganapan sa kaso habang nakatakda rin ipagpatuloy ang investigasyon ng mga awtoridad. Alam ninyo, ewan ko lang pero pakiramdam ko, sa aking sariling pakiramdam, mahirap pagtiwalaan yang si Melvin Matibag. Oo, mahirap pagkatiwalaan si Melvin Matibag. The fact na kasakasama niya yung mga taong, ewan ko kung nagnakaw ng pera yung mga, pero naalala ninyo yung video niya na may bundle-bundle silang salapi. Na kumain sila sa restaurant na kaya yabang. Oh. Sa halip na magbayad ng maayos, bumunot ng bundle ng pera na parang 1 milyon yata yung isang bundle na yun. At pagkatapos ay saka kumuha ng pambayad. Di ba kayabangan yun? Di ba? Mahirap pagtiwalaan ng ganyang klase ng tao. Kaya ako, ewan ko lang kung tama ako pakisabihan lang ako kung ako'y tama mga kaabante, Hindi baga ang mandamiento de aresto ay yan ay public document. Tama baga? Na kung tutuusin, ang katwiran kasi nitong si Melvin Matibag, meron daw nakalagay na no bail doon sa warrant of arrest. Ba't hindi niya ipakita nyo nga, meron nga ba? Meron nga ba? Kasi una tigit sa lahat, abogado ba si Melvin Matibag? Mga, Bechay? Abogado ba siya? Si Melvin Matibag, hindi niya alam. Okay. Kasi, kung abogado ang alam ko kasi, ang nagiging NBI director, mga abogado yan Oo, mga abogado yan. Ngayon, kung abogado yan, dapat alam niya na yung mga kaso na yan, ay yung isa dyan, ang parusa lang ay multa. At pagkatapos, itong cyber libel o yung libelo, bagamat krimen, ito ay ang tag din ito ay bailable. Hindi ba ga? Abogado pala Ba't hindi niya alam? Ang katwiran lamang niya ngayon ay dahil may nakalagay na no bail doon sa kanyang warrant of arrest. Patingin nga, ipakita nyo sa amin. Kasi yan naman public record naman yan Di ba kaya nga hinuli si Jason dahil sa arrest warrant. Yung arrest warrant na yan, kung tutusin, dapat nakikita din namin yan Pati yung case number, di ba nakalagay dyan. Ewan, kung may nakakita. Pero ang sabi, yun ang dahilan. Pero lahat ng abogadong natanong ko, bailable yan. Yung isa, ang multa lang ang parusa dyan. Arresto mayor. Kung di ako nagkakamali, yun yung termino na ginamit. Ewan ko. Kaya lang, again, mahirap magtiwala dyan kay Melvin Matibag. Kaya ang tingin namin dyan, ang aming opinion sa ginagawa na yan ni Melvin Matibag, yan ay pagtanaw ng utang na loob. It's payback time. Sinisingil na siya. Abante Pilipinas. Yun yung aming tingin. Kasi kaya tuloy yan ang umalis itong si Santiago, hindi na nila kayang sikmurain ang mga pinagagawa sa kanila. Masyado na. At yung mga bagay na yan yung mga bagay na itinatanggi ng administrasyon na ayaw nilang ipaliwanag sa atin. Na kapag ka tinatanong mo, ang sasagot sa iyo ay yung kanilang tagatahol. Abante. Di ba ka? Na wala ka namang maintindihan. Di ba, Kimora Dolores? Yun ang sitwasyon Yun ang nangyayari dyan Kaya, ewan ko lang.
Sino ere? Aha. Sandali lang ho, nagpo-program ho ako. Saan baga ito? Baka ito yung mga umu-order sa akin ng bigas. Hindi negosyo ako na pakunti-kunti. Oo. Hindi ko lang alam kung ito na nga baga. But anyway, ayan, pasensya na kung nadamay kayo doon sa aking send to all, ha? Send to all. Anyway, 5:35 in the morning. Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan sa enerhiya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa supply ng langis at pagtaas ng presyo. Nagpulong sina Ferdinand Marcos o sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Fumio Kishida upang pagtibay naman ang kooperasyon sa energy security at pagpapalawak ng renewable energy initiatives. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang partnership na ito lalo na sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa global oil supply at presyo ng enerhiya. Layunin naman ng dalawang bansa na tiyakin ang matatag na supply ng enerhiya habang isinusulong ang mas malinis at sustainable na alternatibo sa hinaharap. Abante Pilipinas. Yan ba yung Yan ba yung may lumabas na meme na please lang kung magrarally kayo, huwag yung may bisita ang presidente? Yan ba yun? Yung dumating nga si dating Japan Prime Minister. Oo. Nakiusap daw si Kwan. Nakiusap daw itong si Auntie Claire na kung maaari ay huwag naman pag may bisita si presidente. Dapat nga kapag ka may bisita ang presidente, saka mag-rally. Tama ang ginagawa ng mga rallyista. And I agree with them. Dapat malaman at makilala pa ng buong mundo na ang Pilipinas ay pugad ngayon ng mga korap na opisyal. Abante Pilipinas. Yun ang dapat na maintindihan ng mga tao at ng buong mundo. Well, alam naman din. Oo, doon na lang sa Paris, sa France. Alam na nun. Doon si Dick Villanueva. Di ba? Di ba, Boss Dick? Ando si Dick Villanueva. So, lahat ng mga totoong balita nakakarating doon. Abante Pilipinas. Kaya, alam na lang sa Europe lang yun. Ay, sa Paris, sa France. Europe nga. Di ba ga? Saan pa? Saan pa ba tayo? Marami kaming maraming bansa na merong correspondent ang Abante Billionaire Group. Kaya dapat lang na ibandera ng ating mga kababayang Pilipino ang nagaganap na syndicated corruption sa gobyerno ni Marcos. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 5:37 na ho ng umaga. Good morning! Dismayado ang maraming consumer sa mataas na singil sa kuryente nitong Abril. Dahil ito sa karamihan ay ang tawag din dahil daw ito sa dapat itong agad solusyonan ng pamahalaan upang mapagaan ang mga bayarin. Sa panayam ng Abante sa programang Hoy, Listen! Sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na patuloy nilang pinag-aaralan ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon sa senador, may mga nakalatag ng panukala kabilang ang pagrerepaso sa tinatawag na pass-through charges o mga singil na hindi direktang konektado sa aktwal na konsumo ng kuryente ng isang konsumidores. Abante Pilipinas. Kami ay patuloy yung paghahanap namin ng solusyon para mapababa ang presyo ng kuryente. Nung 4 years ago na meron tayo isang batas, yung murang kuryente, kung saan natanggal yung ilan sa mga gastusin sa loob ng ating electricity bill. Pero tingin ko marami pang puwang, marami pang space para mapababa ang ating electricity bill. Titignan namin yung mga pass-through, yung mga pinapasang wala namang kinalaman sa konsumo ng kuryente. At pangalawa, tinitignan rin namin yung taxation ng electricity bill. So pinag-aaralan namin mabuti ito at para makita natin kung paano pa mapababa ang presyo ng kuryente.